Hulaan, mga kathang bungang isip, pagsusulat, technical at iba pa. Ayan. So, sinasabi dito, no, ilan sa mga requisito, so yung mga kahihiyan, no, bago tayo magkaroon ng pagkatuto sa pagsulat, ay kailangan muna natin magbasa. Di ba nga, pag-aralan natin, yung pakikinig at pagsasalita, ito ay palaging magkasama. No? Kinakailangan silang magkasama sa pagkatuto. Gayon din yung pagbabasa at pagsusulat. So para tayo ay magkaroon ng pagkatuto sa pagsulat, ay kailangan natin magbasa ng iba't ibang mga klase ng babasmi o artikulo na kinakailangan natin. So, kung halimbawa, tayo ay magsasaliksik, kailangan natin ng mga impormasyon, ay kailangan natin magbasa ng mga referensya o ng mga sanggunian. So doon papasok yung pagbabasa. Kasi yun yung magiging basehan natin para magkaroon ng nilalaman yung ating pagsulat. Pangalawa naman ay turuan ang sarili. Tapos, kaya nga nag-aaralan dito yung pagsusulat. Halimbawa ay pagsulat ng persuasive. Pag sinabing persuasive ay ng hikayat, no, kinukuha mo yung kanilang atensyon, no, sa paraan ng pagsusulat. O kaya naman ay sanaysay, panulaan, mga kathang, bungang isip, sabihin yun yung mga isinusulat natin na bunga ng ating imahinasyon. Kailangan sa agham, kaya sa matematika, yan, kinakailangan ng mga termino na dapat bigyan ng kahulugan. Mga termino na ginagamit lamang sa larangan na yun. At iba pa na klase ng mga sulatin. No? Pero, syempre, kung meron tayong pinaghusayan, no, na bahagi ng paksa. Kung halimbawa ay gusto nating maging mahusay sa pagsulat ng kwento. So halimbawa, ang focus natin ay sa kwento. Hindi yung pabasahin natin ay yung mga iba't ibang klase ng kwento, pero iba't ibang klase ng mga aralin na may kinalaman sa kung paano magsulat. Sunod. Magsanay, sikaping magsulat araw-araw sapagkat walang pagkatuto kung walang kusang pagsasanay. Magsanay at magsanay pa. Revision, kailangan palagi ang revision o pagbabago sa sinusulat upang matamo ang kawastuhan. Balikpuna ay makatutulong ng malaki sa pagkatuto sa pagsusulat, lalo na kung ito ay nagsisimula sa mga kaibigan, mahal sa buhay o mula sa isang biyasa sa pagsusulat. Ayan. So yung pangatlo ay sabi daw ay magsanay. So kailangan, kung gusto natin magkaroon ng pagkatuto sa pagsulat, ay kailangan natin gawin ito palagi. No? So, syempre, hindi naman natin makukuha agad ng perfecto sa una. So kailangan natin ulit-ulitin para yun. So habang ginagawa natin yung pagbabago, kung meron tayong mga nakitang mali. Syempre, hindi naman porque sinulat na natin, natapos natin, yun na yun. So, syempre, pagkatapos isulat, babasahin mo kung tama ba yung iyong isulat. Halimbawa, meron kang mga maling spelling, mga revision. O kaya naman, kung masyadong mahaba yung talata, baka naman pwedeng paghiwalayin. So, ito ay makatulong ng malaki sa pagkatuto sa pagsusulat. Kailangan, pagka nagkaroon ng revision, ay kailangan pa natin ulit na tingnan. Kasi baka naman, nagsagawa tayo ng revision, tapos meron pa pala tayong pwedeng makita na mali, na pwedeng pa natin itama, yun, magagawa pa natin. Para yung final na pagsusulat hanggang maaari ay yun ay perfecto na. So, kumbaga marami na tayong mga naitama. No? Sa balik ko na, no, kaya nga halimbawa ay ito ay nagsisimula sa mga kaibigan, no, mahal sa buhay, o mula sa isang bihasa sa pagsusulat. So, ang ibig sabihin nito ay pwede nating, bukod sa tayo yung titingin sa ating sariling sulatin na pwede nating ipabasa. So, halimbawa sa ating kaibigan,
pwede natin sabihin na, pwede mo bang pakibasa, no? Baka merong mali dito sa kailangan, no? Para magkaroon ng pagkatuto sa pagsusulat. Patitingnan natin, ano ba yung mga katangian ng pagsusulat? May kalinawan para sa tiyak na grupo ng mga mambabasa. Ayan. So, ang pagsulat daw ay may kalinawan. Kailangan daw May kawastuhan para sa pinaniniwalaang tama. Ayan. So, kailangan daw wasto din ang merong pagwawasto, no? Doon sa iyong pinaniniwala. May limitadong sentral na idea. Ayan. So, hindi naman lahat, no, ng kumbaga pag pumili tayo ng paksa ay hindi naman pwede na napakalawak. So kailangan kapag pumili tayo ng paksa, doon sa paksa na yun ay ano yung tiyak na paksa na gusto natin talakayin. Halimbawa ay tungkol sa kalusugan, masyadong malawak yung kalusugan. So ano? Pagkakaugnay-ugnay ng ideya at presentasyon. Yan. So, kailangan yung mga ideya, halimbawa, kumuha ka ng mga impormasyon. So, syempre, iba't ibang Konkreto at spesipikong detalye at mahusay na pagka-develop nito. Yun nga, yun yung sinabi ko kanina, no? Yung masusing pagpili sa konkreto at spesipikong detalye. Sabihin, meron tayong ibinibigay, no, ng mga impormasyon, no, kung halimbawa. Doon naman, syempre, maaring sumang-ayon yung iba na nararamdaman ko na maraming mga mahihirap sa Pilipinas na. Pero hindi pwede na pakiramdam na. Kailangan merong datos na ipinapakita. Kasi mahalaga yun, no, para masunod. May lohikal at epektibong kaayusan ng mga materyales na ginamit. Ayan. Tapos pag sinabi natin mga materyales na ginamit, kailangan ay pag-isipan natin ano ba yung mga isama natin, ano yung mga hindi na kailangan isama. Ayan. So yun yung sunod. Concise o naipahayag ang gustong sabihin. Ayan. So hindi naman kailangan, may mga pagkakataon na hindi naman kailangan na masyadong habaan ang paliwanag. Kung halimbawa, sunod. Mahusay, matino at eskolarling pangungusap na nagpapatingkad sa talino ng mga manunulat. Yan. So kailangan daw mahusay, kailangan din daw ay matino, kailangan maayos yung ating pagkakagawa. Kailangan yung gusto natin sabihin. No? Kung halimbawa ay meron tayong kinukuha, kailangan alam natin na marunong tayong tumukoy kung tama ba yung sinasabi nito o baka naman ay hindi. Hindi tayo basta nagpapaniwala sa mga nababasa. Tamang pagpili ng mga salita, choose of words. Yan. So dapat ay tama, yung pag sinabing tamang pagpili ng salita ay naayon dapat yung salita doon sa gusto nating sabihin. Halimbawa, pero siyempre marami pang iba pwedeng. So yun yung mga katangian sa pagsulat. Ngayon naman titignan natin ano ba ang mga proseso ng pagsulat. Proseso ng pagsulat. Ayon kay Isagani R. Cruz, naituturo ang pagsusulat sapagkat hindi naman namamana ang kakayahang ito. Pinag-aaralan sa kolehiyo ang proseso ng pagsulat upang maging epektibo at makabuluhan ang gawain pang-komunikatibo at pang-akademiko. Tingnan natin ang 6 na yugto sa prosesong pagsusulat. Ayan. So dahil nga hindi nga namamana ang kakayahang pagsusulat, kailangan itong ituro sa paaralan. Kaya nga sa kolehiyo sa atin ay pinag-aaralan natin ito para maging epektibo at makabuluhan ang gawain pang-komunikatibo. Sabihin kapag halimbawa ikaw ay nagsusulat, no, halimbawa gagawa ka ng liham, no, tapos ipapasa mo sa isang kumpanya, kailangan
marunong na tayong sulating na pang tawag doon yung iba't iba mga pagsasalaysay. Una, pagtatanong at pag-uusisa. Ang mga sulating papel sa kolehiyo'y nagmumula sa isa o maraming tanong. Maaaring galing ang isang tanong sa guro na nagnanais na makuha ang opinyon ng mga estudyante tungkol sa patuloy na pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayan, no? So, sabihin, nagsisimula ito sa isa, maaaring isa, o naman, o di ka naman kaya ay maraming tanong, no? Ang kahingian naman sa klase ay isang sulating pananaliksik o thesis. Karaniwang maraming tanong ang nag-uudyok para sa sulatin ang mga kasagutan para rito. Nabubuo rito ang paksa ng sulatin. Hindi nagaganap ang pagtatanong lamang kung kaya't ang usisang isipan ang nagbibigay daan para makahanap ng sagot sa tanong. Ang pag-usisa ang pangunahing simula ng isang masinop na Ayan. So, halimbawa dito, no, kung ang kahingian, sabihin ko ang requirements sa isang klase ay isang sulating pananaliksik o thesis. Diba? O halimbawa thesis ay marami yun, di ba? Halimbawa, pwede umabot ng 50 o kaya 100, 200 pahina, no? Depende sa haba o sa lawak ng kanilang paksa, no? Kailangan yun para masagot. So, sabihin, ano ba yung dapat na makamit, no, ng sulatin ito? Ano yung gusto na, ano yung layo? Pangalawa, palapalagay. Kung ang mausisang isipan ang binhi para sa simula ng pananaliksik sa isang banda, unti-unting nabubuo ang palapalagay ng manunulat sa paksang susulatin habang wala pang tiyak na balangkas at daloy ng pagtalakay sa paksang susulatin. Naghahain muna ng haka-haka ang manunulat. Ayan, no? Sabihin ito po ang mausisang isipan, no? Ang binhi para sa simula ng pananaliksik. Sabihin, wala ka pang masyao palagay, ito ay tama kumpara doon sa nung tayo ay nakakuha na ng mga impormasyon. Kaya nga habang wala pang tiyak na balangkas, sabihin wala pang, hindi mo pa alam, wala ka pang masyadong ideya kung maaaring sulatin niya sa kanyang scrapbook o kwaderno ang mga posibleng ugat ng kahirapan, katiwalian, pagkawasak ng moral ng pundasyon ng pamilya, o ang kultura ng kapabayaan at walang pakialam. Iisa-isahin niya ang iba pang sanhi at bunga ng pangyayari habang nag-iisip kung paano bubuuin ang balangkas ng paksang napili. Ayan. So kung halimbawa, yun nga, yung mga binigay na halimbawa dito, kung ang halimbawa ay titingnan natin yung mga posibleng ugat. Sabihin, pag posibleng ugat, sabihin, hindi pa natin agad-agad na mapatunayan. Hindi natin agad nakakuha ng mga impormasyon. Kaya mahalaga talaga yung paghahanap ng mga iba pang mga kaugnay ng mga mabasa. Balisa o hindi mapalagay ang manunulat sa yugtong ito dahil patuloy siyang naghahanap ng sagot at maaaring patuloy ang pagsulpot ng iba pang mga tanong. Lumalawak ang palapalagay sa pamamagitan ng panimulang pananaliksik sa aklatan, pagtatanong sa ibang tao, pagbabasa at pagmamasid. Kadalasang ito ang pinakamahabang bahagi sa proseso ng pagsusulat. Tinatawag ng ilan ang yugtong ito bilang incubation period. Ayan.
So dahil, kaya sinabi dito na mahaba, kasi doon natin ilalagay yung ating mga plano. So sabihin, pwedeng pagsimulan ng ating mga isulat. Hindi naman Inisyal na pagtatangka. Sa bahagi ito, kailangan may focus ng manunulat ng saklang ng pananaliksik na gawin. Ito ang yugto ng natatangkain ng manunulat na ayusin ang panimulang datos, palapalagay at iba pang impormasyon para makabuo ng balangkas. Ang pagsulat ng balangkas ng pananaliksik ay anumang dokumento ay palatandaan na may direksyon na ang pagsulat na gagawin ng isang manunulat. Ayan. So, dapat daw dito sa initial na pagkakasabing, gagawin natin sa unang pagkakataon yung pagsusulat. So, kailangan ayusin natin yung mga panimulang datos. Sabihin, ano yung mga nauna natin mga nahanap. Sabihin, kapag humanap tayo ng mga datos, pagkatapos nun, hanap tayo ulit ng iba pa. Kasi baka naman, meron pa pala tayong mahahanap, pwede natin i-dagdag. Palapalagay at iba pang informasyon para makabuo ng balangkas. Ano yung mga napagtanto natin, ano yung mga natutuhan natin doon sa isinagawang pananaliksik. Kapag may balangkas na, babalik muli ang manunulat sa aklatan upang tiyak nang makuha ang kailangan sa sanggunian o di kaya'y pupunta sa mga taong may ekspertong kaalaman hinggil sa paksa para kapanayamin. So, kailangan natin sa kasama sa initial na pagtatangka, yun yung pwede tayong pumunta sa mga aklatan. So yung ginamit Pagsulat ng unang borador, kung handa na ang lahat ng sanggunian at maayos na ang daloy ng paksa at detalye ng paksa ayon sa balangkas nito, maaaring sulatin na ang unang borador. Dito na ibubuhos ng manunulat ang kanyang kasanayan, kaalaman at kakayahan upang mabuo ang papel. Ayan. So dito naman, ito na yung talagang literal. Ito na yung pagsisimula ng pagsusulat. Kasi yung sa una ay nagsusulat lang tayo ng mga plano. Sabihin yung ano yung mga gusto nating talakayin, ano yung mga inaasahan nating matalakay sa Pagpapakinis ng papel. Kung tapos na ang unang borador, muling babasahin ito para makita ang pagkakamali sa spelling, paggamit ng salita, gramatika, at ang daloy ng pagpapahayag, impormasyon at katwirang nakapaloob sa komposisyon. Yan. Pag sinabi natin pagpapakinis ng papel, di ba halimbawa yung di ba gumagamit tayo ng liha, di ba, para magpakinis. So yun din yung ginagamit natin dito. So tinatanggal natin yung mga hindi naman kailangan, sabihin kung may mali, merong problema doon sa isinulat natin. Yan. So papakinisin natin, sabihin itatama natin. Halimbawa mga spelling, yan, tama ba yung spelling ng bawat salita? Yung mga ginamit natin bang salita ay akma ba para sa Pila ng papel. Kapag nasuyod ng mabuti ang technical na bahagi at nilalaman ng papel, pwede nang ipasa at ipabasa ito sa guro o sa iba pang babasa at susuri nito. Ayan, no? So kung nakita na natin, syempre, kapag kailangan natin ng pagpapakinis ng papel, syempre, titingnan nga natin kung ano yung mga mali na pwede pa natin itama. Ngayon, kapag nasuyod ng mabuti ang technical na bahagi at nilalaman ng papel, pwede na ipasa at ipabasa ito sa guro o sa iba pang babasa susulit. Sabihin, so ngayon titingnan natin ano yung proseso ng pagsulat ay kay Rains taong 1907. Ituon ang atensyon sa isang tiyak na idea at hindi sa isang paksa lamang. Sabihin, kung masyadong malawak yung paksa, pwede natin palitin para matukoy talaga.
pagpasyahan ang tiyak na layunin ng pagsulat. So kailangan ay, bago pa tayo Mangalap ng mga impormasyong makatotohanan. sapagkat para makamit natin yung layunin, no, kung bakit natin ito isinusulat. Planuhin ang papel at pumili ng mga materyales mula sa mga nakalap na impormasyon. So pag sinabing planuhin, yun nga yung pag-iisipan natin kung ano yung gusto natin mag-inform. Gumawa ng borador o rough draft. So yun nga, yung pagsulat na Baguhin o iribisa ang borador. So ito rin yung pagpapakinis ng papel. Yung pagbabago o pag-revisa ng papel. So titingnan naman natin ano yung mga konsiderasyon sa pangangalat ng mga datos. Ano yung mga dapat nating pag-isipan kapag kumukuha ng datos. Konsiderasyon sa pangangalap ng mga datos. Pagkilala sa pinagkukunan ng datos at ang mga taong pinagmulan ng konsepto o ideya. Ayan. So kailangan ay titingnan natin, no, kung saan ba ito galing, no? Mapagkatiwalaan ba yung mga site na iyon, mapagkatiwalaan ba yung aklat na iyon, mapagkatiwalaan ba yung tao na nagsulat. No? Kahit yung tao na nagsulat, kailangan din natin talakayin. Kasi naman, baka naman yung tao pala na yun, yung nagsulat pala na yun, meron siyang mga problema, meron pala siyang track record na hindi siya nagsasabi ng totoo sa kanyang mga sinasabi. No? So yun din yung pwede nating tukuyin. No? Kailangan mapagkatiwalaan yung site, mapagkatiwalaan yung aklat, ngayon din yung manunulat, yung may akda na nagsulat. Sunod. Pagtiyak na mabuti kung ang mga datos, impormasyon, ideya o opinyon ay lohikal na kaayusan, nakaayos at may batayan ang mga ito. Ayan. So pagka kumuha kayo ng mga datos at so kailangan nyo tingnan ano yung kanyang basihan. Bakit niya nasabi iyon? Masusing pag-aaral sa mga pahayag. Ayan. So kailangan natin tingnan mabuti yung ating mga pinapahayag. Kung tama ba yung sinabi niya o May sapat na katibayan ang anumang interpretasyong na isa doon. ayan. Kung sinabi katibayan, pruweba, ebidensya, At ang matubang mga panig sa issue. ayan. So sabihin, kailangan merong pagiging patas. No, doon sa issue na tinatayakin. Merong pagiging patas yung taong iyon. O meron. Siyempre, kailangan mo din tingnan yung ano ba yung sinasabi ng kabilang panig. So, hindi naman pwede na naniniwala ako sa sang-ayon. Hindi ko na papakinggan yung mga hindi sang-ayon. So, hindi naman pwede. So, halimbawa, kung sumang-ayon ka sa isang issue, kailangan mo din pakinggan. Sunod naman, titingnan natin ang akademikong pagsulat. Pagkilala sa pinagkunan ng datos at mga taong pinagmulan ng konsepto o idea. Sige, paano na ulit natin? Umabo yung akin po. Klase ng mga bagay na pwede natin gamitin para maging pang-akademiko yung ating sulatin. So mamaya ay makikita din natin kapag habang tayo nagpapatuloy. Sunod. May mga manunulat na pinipili ang mga simple o mababaw na mga salita upang madali itong maunawaan ng mga magbabasa. Non-technical vocabularies, pero namang pumipili ng mga mahihirap na termino, abstract terms, o kundi naman, kaya ay ang mga akit-akit na tayutay, figure of speech,
Ayan. So ito yung mga klase ng mga salita na ginagamit ng iba't ibang klase ng mga manunulat. Depende sa gusto nilang, depende sa kung ano ang gusto nilang gamitin. Iba non-technical, kaya abstract terms, ay pwede rin yung figures of speech, no? O yung mga nakakakit-akit na payutay. So ginagamit ito halimbawa sa pagkukwento, yan, paggawa ng tula. Walang isang tiyak na lingwahe na maaaring gamitin bilang pamantayan para sa lahat ng uri ng sulatin o teksto. Sa halip ay depende ito sa mga partikular na pangangailangan o kahilingan ng isang genre. May iba't bang level ng lingwahe na pinakagamitin sa iba't ibang uri ng sulatin at pinakakaraniwan dito ang lingwaheng formal, informal at kolonyal at balbal. Kolokyal. Yan. So yun nga yung mga klase ng lingwahe na ginagamit no, sa pagsusulat. Pero syempre, meron itong antas. Sabihin, halimbawa, yung formal, yung pinaka mahalagang antas. Tapos, yung balbal naman, yung pinaka-mababang antas. Hindi na nakikilala ang personalidad ng isang tao batay sa kanyang mga naisulat. Hindi man niya may sagawa sa buong mundo ang kanyang mga nararamdaman ay riyan naman ang mundo ng pagsusulat na nagbibigay ng pantay sa pagkakataon sa bawat isa na maisiwalat o maibulalas ang lahat ng kanyang mga naisip at nararamdaman. Ayan. So dahil hindi naman lahat ng tao ay, hindi naman lahat ng tao ay speaker. No? Sabihin, hindi naman lahat ng tao ay may kakayahan. Ayan. So ngayon naman, titignan natin, no, dahil sinabi kanina, no, mayroong mga antas na wika, no, na lengguwahe na mahalaga. Sabihin yung mula sa pinakamahalaga hanggang sa di gaano mahalaga. So yun yung mga titingnan natin. So una, Formal. Ito ay ang angkop na lengguwahe para sa isang formal na konteksto. Ibig sabihin ay isinasaalang-alang dito ang lugar kung saan babasahin ang teksto at kung sino-sino ang magiging tagapakinig. Ang halimbawa nito ay ang lengguwaheng ginagamit ng mga pagpupulong, pampublikong talumpati, mga nakalimbag na kontrata, dokumentong pampamahalaan, at gayon din sa mga nakalimbag na aklat at journal. ayan, no? So ngayon ay merong mga dapat na isinasaalang-alang. So pabilang na dito ang lugar. Sabihin, depende sa lugar kung saan ka magsasalita, doon ka magbabase ng iyong sasabihin. So at ang konteksto naman ay naayon sa layunin tulad ng genre, pagbabasa, audience at iba pang factor. Ayan. So pagpili ng lingwahe, no, kailangan natin piliin kung sino ba kasi yung ating kasama doon. Ayan. Para malaman natin kung ano yung klase ng formalidad na dapat nating gawin. Ayan. So kaya, yun, mahalaga na malaman natin na ano bang klaseng pagtitipon ba ang ating dadaluhan. So yun yung formal. Sunod naman ay Informal. Ito ay tumutukoy sa pangkaraniwan, ordinaryo at kaswal na lingwahe kung saan pamilyar ang nakararami. Ito ang mga salitang ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na pakikipag-diskurso. Halimbawa nito ay ang lingwahe ng text messaging na sa ngayon ay ginagamit na rin hanggang sa pag-i-email ng mga mensahe at iba pang uri ng mga korespondensya. ayan. Sabihin, dito naman ay hindi naman kailangan na malalim yung mga salitang ginagamit. No? Kasi nga, ito ay ginagamit natin sa pang-araw-araw na
diskurso o Tinatawag itong informal dahil wala itong mga tiyak na pamantayan, sinusunod at pinangunahing konsiderasyon lamang dito ay ang makatipid ng espasyo, oras at basta magkaintindihan o komunikatibo. sabihin, hanggat naintindihan ka ng iyong kausap ay okay na yun. Kolokyal. Sinasaklaw lamang nito ang isang tiyak na bilang o grupo at lugar kung saan ginagamit ang isang tiyak na lingwahe. Tumutukoy ito sa varyasyon ng isang lingwahe na ginagamit sa isang lugar, subalit maaaring hindi maunawaan sa ibang lugar dahil sa pagkakaroon nito ng ilang modifikasyon, dala rin ng interpretasyon ng mga taong nagsasalita nito. Ayan. So ano daw ang sinasaklaw nito? Ano daw ang sinasakop nito? Isang tiyak na bilang ng grupo at lugar kung saan ginagamit ang isang tiyak na lingwahe. So halimbawa nito ay mga kabataan. So yung mga kabataan, meron silang mga klase ng lingwahe na ginagamit. So halimbawa, medyo social yung grupo na yon ay medyo pinasabihin na konyo yung paraan nila ng pananalita. Kaya naman, kung mga kabataan na halimbawa ay mga pumapasok sa mga pampublikong paaralan ay siyempre gumagamit sila ng mga pang-araw-araw, mga lingwahe na sila lang ang Hindi minumungkahing gamitin ang ganitong lingwahe sa trabaho o workplace dahil posible itong pagmula ng hindi pagkakaunawaan. Kung sa bagay, hindi nga naman naaayon sa alituntunin ng kabutihang asa na magsalita ng isang lingwahe sa harap ng mga tao na hindi nakakaunawa nito. Gayun din, ang sulatan o pabasahin ng isang tao ng isang teksto na nasusulat sa isang lingwahe na hindi naman niya naiintindihan o naunawaan. So dahil ang workplace o yung trabaho ay hindi naman lahat ay hindi ito kabilang sa grupo ng mga tao o yung pwede natin gamitan ng kolokyal. Kasi iba-iba rin kayo, kahit na nasa trabaho kayo sa workplace. At pang-apat, Balbal. Madalas ipinapapalagay na ang balbal ay kauri rin ng kolokyal. Subalit may magkaibang distinksyon ang dalawang ito. Bagamat umiiral din ang balbal sa isang tiyak na lugar at may mga tiyak na grupo na gumagamit ito, posibleng hindi lahat ng nasa isang lugar ay nakauunawa ng mga balbal na mga salita. Ayan, no? So dahil nga balbal, sabihin, kumbaga ito ay pangkalye talaga, no? Hindi maunawaan ng mga tao na hindi nasanay sa komunidad ng iyon. Kaya, yun, hindi siya maaaring gamitin. So halimbawa, ang mga naninirahan sa tundo na bagamat iisa lamang ang komunidad na kanilang ginagalawan, hindi lahat ng naninirahan dito ay nakakaunawa sa lingwahe ng mga Lao Canto Boys. Yan. So, yun nga, yung tondo, yung kalimitan na ginagamit, no? Halimbawa sa mga balbal. Pero, syempre, hindi naman lahat ng tao na nandoon ay sanay sa ganoong pananalita. Syempre, nag-iba na yung takbo ng buhay. Kaya yung mga iba ay naninirahan doon, pero maganda yung kanilang tahanan. So, hindi, halimbawa, sila yung mga tao na hindi nakikisalamuha sa komunidad, no, kung saan sila nakikita. So, hindi lahat ng mga taga roon ay papaliwanag ninyo kung bakit tama. Kung hindi, papaliwanag nyo rin kung bakit hindi tama. So, yun, 5 item na 5 item. Isa-isa ay tutukuyin ninyo kung tama ba o mali. So nakadepende sa paliwanag ninyo. So, bahala na kayo magpaliwanag ng mga sasabihin. Tapos, pangalawa, basahin ang mga dagdag na lathala
at gumawa ng balangkas patungkol sa artikulong nabasa. Ilahad kung ano ang maging nilalaman ng panimula, katawan at bukas. Isa-isayin ang mga kaisipan na ilagay sa katawan ng suliranin. Pinakulaw naman dito. Kaya, no? So, meron dito sa isa-send ko na lang mamaya, nakasama yun sa kasama ng Araling 15, so doon na babasahin. Tapos, ito yung mga sagutin ninyo, ilahat kung ano ang maging nilalaman, alamin ninyo kung alin doon yung panimula, alin yung katawan, at alin doon ang wakas. Tapos, isa-isahin no, ang mga kaisipan na ilalagay sa katawan ng sulatin. So dahil ano ito, dalawa kasi ito eh. Ito na kayo ng isa. Ay, tatlo ito. So pumili na lang kayo ng isa. So alamin niyo kung alin doon ang panimula. Siyempre kung panimula galing sa simula. So alamin niyo kung alin doon, hanggang saan doon ang panimula. Alin, saan nagsimula yung katawan, yung paglalahad ng mga dahon. Tapos, saan naman magsisimula yung wakas. So yun lang naman yun. So pipili kayo ng isa. Tapos sa pangatlo, gumawa ng isang sulatin na may layuning humimok ng mga tao. Sabihin ng humimok, nahikayat sabihin ay hinikayat nyo sila na kumilos. No? Na ng mga tao tungo sa isang layunin. So bahala kayong mag-isip kung ano yung klaseng, hikayatin nyo sila sa anong klaseng pagkilos. Kaya sa ano. Yeah. So halimbawa ng may layuning pagtimok, sabihin ay halimbawa magtanim ng puno. Sabihin hinikayat ko sila na magtanim ng puno, magtanim ng halaman. Kaya hinikayat ko sila na mag-aral ng mabuti. O kaya hikayatin nyo sila na sumunod sa mga magulang. Yan. So yun yung mga klase. So gagawa kayo ng mga ng isang sulatin patungkol sa paksa na inyong sinulat. Basta ito ay may layuning humimok, sabi persuasive. Nanghihikayat kayo ng mga so, may mga tanong ba sa gawain natin?